Ama, naririto kami sama-samang sasamba sa iyo. Sama-sama kami magpupuri sa iyong dakilang pangalan. Tanggapin mo ang aming mga pagsamba, Panginoong Diyos. Maging marapat nawa ang aming mga puso, Panginoong God, na itataas ka. Ikaw lamang, Panginoong Diyos, ang aming nais maparangalan sa pamamagitan ng aming buhay. Kaya naman sa pagbukas ng aming mga labi, nawa ang pangalan mo ay patuloy na mabigyan ng kaluguran. Praise the Lord. Ulitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Sama-sama tayo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, hindi kaya ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, amen. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon. Wala kang katulad. Oh, let us sing with all our hearts. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, hindi kaya ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Amen! Hallelujah! Wala kang katulad. Hallelujah! Wala nang hihigit sa'yo. Amen! Wala kang katulad sa o Diyos. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man,
ay pagdating ko din lumasin na ba. Kaya nung pumato tayo sa inyo mga puso isipan na ba, ay mga pananampalataya pa ba. Kaya ni Panginoon natin maraming matakila at itaas. Amen. Praise the Lord. Kaya lumasin mga sintapos, mga puso, ay isipan na mga pagkakita, may mga tayo na mga pagkakita. Kaya po mga pagkakita, may pagkakita sa inyo. Doon ay mga pagkakita, at mga puso, mga pagkakita. Panginoon, tulungan niyo po nga. Okay, masing tama, tuloy namin ng mga case na nagtagdaya ng pagkakita. Hallelujah. Tuloy mga pagkakita, mas pugitan niyo masing tama. Amen. Ito ang mga pagkakita sa bata sa mga pangmang, pagkakita, may dinaya ka naman sa iyo. Amen. Panginoon, tulungan niyo po nga. Okay, masasawa pa kami, maging magtagumpay, pwede ko masing naman. Amen. Kaya po kayo ang taas sa itulungan niyo po ba na ang sabi mga kapatid man, wala pa rito ba, ikaw ang magkabay sa mga kapama, ikaw ang magkabay mga kapatid sa mga buhay, mga kahit naman tulay, ikaw ang mga kapatid magkabay sa mga mga sintama. Panginoon, tulungan niyo po nga, tawagin namin ng mga buhay, mga kapatid man, mga sa mga your words for you. Panginoon, basahin po mga tao, Amen. tulungan niyo po mga pwede naman, tuloy mga wala lang mga distraction, wala lang mga kalimang, Amen. Panginoon, tuloy po, tuloy na lang naman sa kinakilang pangalan pa, napatuloy yung mga pwede mga tinataas sa mga pangalan, sa pangalan po ng Lord Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Tayo pong lahat ay tumayo sa oras na ito. Amen. Bigyan natin ng pinakamalakas sa palakpakan ang ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Lahat po tayo ay nakaranas ng kabutihan ng ating Panginoon. Lahat po tayo nakakaranas ng katapatan ng ating Diyos. Alam ko po, hindi tayo tapat, meron tayong pagkukulang, pero ang Diyos ay tapat. Awitin po natin ang salamat, salamat, aming Panginoon Jesus. Amen! Praise the Lord! Amen! Aking mamasdan ang kalawakan, hindi maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't nalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Amen! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Sabay-sabay tayo! O salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan ba, sama-sama tayo lahat. Kung ating mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inala. O sama-sama, hindi ko kayang isipin. Amen! Hindi ko kayang sukatin. O ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Amen! O salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. O salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan pa po, kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. O ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Sabay-sabay, alam mo na. O salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig
Sabay-sabay tayo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan o minsan pa. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan. Buhay ko na, buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Oh, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Hallelujah! Oh Jesus, sa pag-ibig mo, ako'y magsasaya sa piling. Madalas ay salamat. Oh, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Hallelujah! Oh Jesus, sa pag-ibig mo, ako'y magsasaya sa piling mo. Oh, sama-sama ako'y magsasaya sa piling mo. Oh Diyos, sama-sama ako'y magsasaya sa piling mo. Bigyan natin ang pinakamalakas na palakpakan ng samba ng ating Diyos sa buhay. Hallelujah! Oh, we give you praise, Lord. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Sama-sama ka namin natas. Sama-sama ka namin pararangalan. Sama-sama ka namin, O Diyos, pupurihin. Sambahin ka, O Diyos. Hallelujah. Oh, we worship your name. Pinupuri ka namin, Diyos. Ikaw lamang ang aming niluluwalhati sa aming mga buhay. Panginoon, salamat sa iyong katapatan. Maraming salamat sa iyong kabutihan sa kabila po ng pagiging hindi namin tapat. Pero ang biyaya mo ay sapat sa amin, O Diyos. Kaya naman patuloy ka namin dadakilahin. Kay buti-buti mo, Panginoon. Hallelujah. At habang inaawit natin ang awiting ito, let our hearts speak to the Lord. Isipin natin na nasa ating harapan ng ating Panginoon. At sinasabi natin sa Kanya, kay buti-buti mo, Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Lumagay ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. At ikaw ang malwalhati na Diyos. Praise the Lord. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Yes, Lord. Hallelujah. Ang iyong kaawaan magpawalang minsan pa kay buti mo, Diyos, kay buti-buti mo. Hallelujah. We worship you sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Hallelujah. Ang iyong kaawa ay magmawalan. Oh, pinupuri ka namin, O Diyos! Pinupuri
patuloy tayong lumapit at pagpakumbaba sa Kanya, kay buti mo, Panginoon. Hallelujah. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmamahal. O tanggapin mo ang aming pagpupuri, ang iyong kaawaan magmawala. O may isang tinig, pinupuri ka namin, O Diyos, pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. O tunay na ika'y walang katulad, o tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos nasa atin. Sing with all your hearts! Pinupuri ka namin, O Diyos, pinupuri, sinasamba. O Diyos, purihin ka, Panginoon, sa gabing ito. At Panginoon, o tunay na ika'y walang katulad, o tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos. Minsan ba, o pinupuri ka namin, O Diyos, pinupuri, sinasamba. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y nasa atin. Sama-sama tayo sa mabuti ang Diyos, nasa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, nasa atin ay nagmamahal. Bigyan natin ng malakas na palakpak at pagsamba ang ating Diyos. Hallelujah. Oh, we worship your name, Lord. Hallelujah. Purihin ka aming Diyos. Makakaupo na po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Ama, kami po ay tunay na sumasamba sa iyo. Sapagkat ikaw ang Diyos na karapat-dapat na tumanggap ng aming pagpupuri. Ikaw na Diyos na pinagmumulan ng lahat ng bagay sa aming buhay. Sa gabing ito ng aming pong pananalangin at pag-aaral ng iyong mga salita, umaasa kami sa patuloy na pagkilos ng iyong banal na Espiritu Santo.
Sa pamamagitan ng iyong mga salita may paunawa sa amin ng mga bagay na dapat po naming taglayin bilang mga lingkod at bilang mga anak mo. Bless us, O Lord God, sa pamamagitan ng katotohanan. Ilid mo kami, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng katwiran at ang iyong kalooban. Sa iyo lamang namin itinitiwala ang lahat at nananangan kami sa iyong katapatan at sa iyong kabutihan. Kumilos at magpala ka sa amin. Pagpalain mo rin ang lahat ng mga kamay na nagbigay, nagkaloob ng kailang mga handog para sa iyo. At hayaan mo, Ama, na maranasan nilang iyong katapatan. Maranasan nilang iyong mga pangako na magaganap sa kanilang mga buhay. Sapagkat iyan ang tunay naming pangahawakan. Salamat po, Ama. Pagpalain mo ang maos po sa amin mula umpisa hanggang sa matapos. Ito po ang aming dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon sa gabi ito. At tunay na ang Diyos ay kumikilos pa rin at gumagawa sa ating mga buhay sa lahat ng pagkakataon. Amen. Yung Panginoon ang siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan at nagbibigay sa atin ng kagalakan. Hallelujah. Amen. Hindi po siya nagbabago. Kahit na meron tayong pagkukulang sa Kanya, nariyan pa rin ang Panginoon na gumagalaw sa atin. Hallelujah. Please open your Bible to Colossians chapter 2, verse 6 up to 7. Kolosas, kabanatang 2, talatang 6 hanggang 7. Only 2 verses. Sabi niya po dyan, kung paano nga na iyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya, na nangagugat at nangatatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Amen. Living the in Christ life. Amen. Meron tayo kasi tinatawag na in Christ life. Ito ba? Kaya po ang pamagat natin ngayong gabi ay living the in Christ life. Gusto ko muna po kayong bigyan ng background about Colossus. Kung paano ba talaga nag-umpisa yung iglesia sa Colossus. Ang iglesia po ng Colossus ay, of course, ang pinaka-missionary na isinugo ng Panginoon para po mangaral ng Ebanghelyo sa Colossus ay si Apostol Pablo. After he was converted, amen po ba? Actually, nakalagay po dyan, after he was prison, pagkatapos po na siya'y makulong, paglabas po siya ng kulungan, AD 60-62, ay pumunta po siya sa Colossus. At ang kauna-unahan pong tumanggap na mananampalataya sa Colossus ay si Epapras. Siya po yung naging founder ng mga mananampalataya sa Colossus. Ngayon po, ang Colossus na ito ay, kapag binasa nyo, sino na po nakabasa ng aklat ng Colossus? Amen. Nabasa nyo na po ba? Siguro nabasa nyo, pero naunawaan po ba natin kung anong nilalaman? Amen. But a simple, pinakasimple po na background po sa iglesia ng Colossus. Ang iglesia po ng Colossus ay, the problem, kasi siguro masasabi po natin na hindi dito problema yung mga hindi mananampalataya. Amen po ba? But the problem here, mga minamahal ko, is the believers themselves. Yung mga mananampalataya mismo ang naging problema sa Colossus. Amen. Kaya nagkaroon ng tinatawag na matinding persecutions ang mga mananampalataya sa loob ng mga iglesia ng Colossus, because even the Colossians churches, kahit na po yung mga mananampalataya sa Colossus, hindi po ganun katatag at katibay yung kanilang pananampalataya at paglilingkod. And I think, mostly, siguro, bago natin puntahan ng Colossus, alam niyo po ba ang nagiging problema ngayon ng churches? Ang problema ngayon ng iglesia, ng mga churches ngayon, mga minamahal ko, ay only 5% to 10%, more or less, 5% hanggang 10%
Alam niyo po ba kung ano nagiging problema ng mga mananampalataya sa loob ng church? Mapapansin po natin that even in the church, only 5 to 10% of the believers are committed to be a worker of the church. Hindi po lahat ng mga mananampalataya na kapag ipinasok po o nakapasok po sila o naging mananampalataya sila sa loob ng iglesia, ay nanasain na po nila na magkaroon ng pagnanasa o pagpupursige na maging manggagawa ng church. Kaya masasabi po natin, kung 10% lamang, 5 to 10% po yung mga naging workers sa church, 90% of the church workers are only goers. Church goers. Alam ba niyo po yung mga church goers? Attendees. Uma-attend lang po sila. Wala silang commitment. Amen? Walang commitment sa church. Tama o mali? Walang commitment. Wala silang commitment. I think Wednesday nakita ko yung announcement ni Sister Shobe ng mga praise and worship. Wanted ba nakalagay? Wanted song leaders, guitarist, bass, may nakalagay doon. Basta may nakalagay po doon eh. Kung sino man interested, please contact ganito. Hindi ko alam kung may nag-contact na. Amen? So, ibig sabihin po, 90% of the church members are only goers or attendees, but they don't have commitment to be a worker of the church. Amen? Sa tingin niyo po, anong problema? What's really the problem? No? Ano po kaya yung dahilan kung bakit ang mga miyembrong ito ay hindi makapag-commit bilang manggagawa ng church? Busy? Maaari, may busy. Mga nagtatrabaho din. Amen? Maybe we can consider that one. Ano pa po? Na? Ano pa po? Sister Linya, sa tingin mo, bakit kaya hindi sila makapag-commit? Ano? Nahihiya? O pwede, consider natin yung nahihiya. Ikaw, Sister Linya. One factor, para sa'yo. Para lang sa'yo. Bakit hindi sila makapag-commit? Di ba, kung tutusin, tandaan po natin, kapag ikaw ay miyembro ng iglesia, you are already part of the body of Christ. Ibig sabihin, kailangan gumagana ka. Committed ka na doon. Nung tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay, automatically, kailangan maging bahagi ka ng katawan ni Kristo. Tama? So, Sister Nina, balikan kita. Sabihin mo lang, ha? Wala pang banal na Espiritu Santo? Kawawa naman yung manang. Sabi ni Pastor John, once na tinanggap mo si Kristo, you have already the Holy Spirit Amen po ba? Siguro ang ibig sabihin ni Sister Nina, wala yung conviction ng banal na Espiritu Santo sa kanya. Amen. Yung parang wala siyang nakirinig na tinig na katulad ng kay Saulo, di ba? Na maglingkod ka. Sister Joy. Natatakot. May takot siya. Baka hindi niya magampanan yung kanyang tungkulin. Hallelujah. Sister Honey. Si Honey biglang. Sa'yo lang, para sa'yo. Bakit hindi nagkukumit? Narinig mo naman yung sinabi nila. May takot, may pangamba. Baka hindi daw may magawa. Yung parang pangamba. May ang tawag dito, ang tawag doon yung walang self-esteem, yung mababa yung self-esteem niya. Oo, mahina. Oo, di ba? Walang lakas ng loob. Amen. So all of your answers may be considered. Amen po ba? Pero alam niyo po ba, that is also the problem of Colossians. Yan po yung problema ng Colosas. Kaya po, kung mapapansin po natin at papansinin po natin mabuti kapag binasa po nyo ang aklat ng Colosas, may makikita po kayo dyan na,
Ito yung sinasabi ni Pastor. Ito yung nilalaman ng aklat ng Kolosas. But you know, the real problem, amen po ba? Kasi pwede natin gawa ng paraan kung busy. Amen? Kung gusto mo talaga, may paraan. Amen? So, ibig sabihin parang yung kabisihan, hindi na masyadong ano yan. Yung lakas ng loob, naniniwala ka na kapag nasa iyo ang Panginoon, magagawa mong lahat ng bagay. So, yung lakas ng loob, parang hindi pa rin siya qualified. But doon, nagiging rason, but not qualified. Amen po ba? Amen. So, lahat ng mga sinasabi natin, pwede yang gawan ng paraan. Pero ang totoo, kung bakit hindi nakapag-commit ang mga mananampalataya o mga church goers or attendees, kulang sila sa pagkilala sa Panginoon. They do not know. Hindi lang maawi na mga mananampalataya, hindi pa talaga nila kilala si Kristo. Because di ba, katulad ni Apostol Pablo, tandaan po natin, when Saul, si Saul pa lang noon, hindi pa siya sa Pablo, nung si Saul, nakilala niya ang ating Panginoong Hesus, wala po siyang literal na nakita. At ang sinabi lang sa kanya ng Panginoon, bakit mo ako pinag-uusig? Pero at that time, mga minamahal ko, di ba ba, when the Lord Jesus Christ commanded him to enter to Damascus, and let si Ananias po ay lay up the hands upon him, naniwala kagad si Pablo. Nang tumawag sa kanya at humirang sa kanya at kinausap niya ay ang ating Panginoong Hesus. Iyon yung isang bagay na nagkukulang sa mga mananampalataya. Kaya kung babalikan po natin ang Kolosas, yan po yung naging problema ng mga mananampalataya. Kulang sila doon sa tinatawag na kaalaman tungkol sa deity. Alam niyo po yung deity? Kalalagayan, katatayuan ng ating Panginoong Hesus sa kanilang buhay. Yung supremacy, amin po ba? Yung sufficiency of Christ in their lives is lacking sa kanilang mga buhay. Kasi kung tunay na kilala po nila na si Kristo at ang tinanggap nila si Kristo, mga minamahal ko, it is impossible for them not to be committed to the Lord. Amen? Amen? Di po ba yung pag-aasawa, bakit inasawa mo yung napangasawa mo ngayon? Kasi nakilala mo siya. Amen? Because all of those people na nakilala mo, amen po ba, maaaring hindi ka nagtiwala sa kanila at yung napangasawa mo lang ang pinagkatiwalaan mo. It is the same. That is really our relationship to the Lord Jesus Christ. Iyon po yung relasyon natin sa ating Panginoon. Kapag nakilala natin ang lubusan ng ating Panginoon, you will commit your life. You will commit yourself to the Lord. Kaya nga, kung mapapansin din po natin, di ba, sa Kolosas, Kabanatang 2, ipinaliwanag po dyan ni Apostol Pablo, sino si Kristo? Si Kristo daw ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Because even the believers, kahit yung mga believers po doon sa Colossians, totoo po na nakakilala sila, umaattend na po sila, pero hindi po nila alam na itong Kristo na ito ay larawan ng Diyos na hindi nakikita. Na sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay. So it means, Christ is God. Naintindihan po ba natin? The supremacy of Christ sa buhay po ng mga mananampalataya, it is Christ. At naniniwala tayo, bawat isa po sa atin na nandito is tinawag ng Panginoon to live out of what not has been completed. Hindi pa po tatatapos yung gawain ng Panginoon. Kailan matatapos ang gawain ng Panginoon? Kapag bumalik na ang ating Panginoon. Amen po ba? Kaya di ba, nung umalis ang ating Panginoong Sus, kanino niya ibinilin ang gawain? Sa mga alagad. Go ye and preach. And make disciples. Amen po ba? Pero wala tayong narinig sa mga alagad na hindi ako pwede, busy ako. Amen? Meron ba kayo narinig? Ay, busy ako. Wala po. Ay, natatakot ako. Ay, wala rin po. Wala silang kahit na anong pangamba. Why? Because at that time, they knew
Kilala nila yung tumawag. At naniniwala sila na lahat ng bagay na hindi pa natatapos na gawain ng ating Panginoon, ang magtatapos ay ang mga lingkod ng Panginoon na naiwan dito sa lupa. We live from above. Yung buhay po natin, mga minamahal ko, nung dinagap natin si Kristo, we are not living on earth. Even though we are still on earth, but our lives is from above. We take command from above. Amen po ba? Kaya nga, di ba, ang tawag sa atin, renewed mind. Amen? Kakaiba tayo dun sa mga hindi mananampalataya sapagkat tayo po ay tinatawag na mga taong renewed mind. Ano po ba yung renewed mind? Binago ang ating pag-iisip. Inalis yung mga bagay tawag dito, na makaisipang sanlibutan at patuloy na pinalitan ng isang makabagong pag-iisip. Hallelujah. Kaya sabi dito, how to accept, how to receive Christ. Amen po ba? Una, sabi dito, Christ must be received as the Christ. Amen po ba? Siguro magtataka tayo, bakit ganon? Tatanggapin si Kristo bilang Kristo. Amen po ba? Kasi nga, maraming mga mananampalataya, yes, they believe in Christ. They speak the word Christ. And they speak the name Christ. Pero, hindi nila tinatanggap na si Kristo ang tunay na Kristo. Amen po ba? Di ba ba? Ang paniniwala na maraming mga mananampalataya, ibig sabihin ng Kristo, tagapagligtas. Of course, tama naman po talaga yon. Amen po ba? Ang ibig sabihin ng Christ sa wikang Griego ay the anointed one. Amen po ba? Hinirang, pinili. Amen po. Pero, kapag tinignan natin ang mabuti, nung inintroduce ni Apostol Pablo ang ating Panginoong Jesus sa mga taga-Kolosas, ang sabi niya, si Kristo ang larawan. Hindi niya sinabing Jesus Si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. So which means, Christ. Di ba, maintindihan natin yung sinabi tinuro sa atin ni Pastor Jong noon, the meaning of the word Christ is God. Na ang kasama ng Diyos noon ay ang salita at ang salitang iyon ay ang Kristo. Amen po ba? Siya po yung tunay na layunin. Amen. Kaya nga, meron tinatawag na heresy. Amen. Yung mga mananampalataya sa loob ng church. Amen po ba? Magtataka po tayo, bakit may heresy sa loob ng church? Alam niyo po ba yung heresy? Heresy, hindi totoo. Amen po ba? Ibig sabihin nun, hindi totoo. Kasi nga, maraming mga mananampalataya, even though there are believers, sila na po yung mga mananampalataya, kaya sila umaattend lang, they do not believe that Christ is the Christ. And they do not receive Christ as the Christ. Kasi kapag tinanggap natin, Christ is the Christ, you believe in Him as God. At kapag ikaw ay naniniwalang siya ay Diyos, wala na. Once He speak to you, kapag siya ay nangusap sa iyo, hindi ka dapat bumali. Hindi mo babaliin yung sasabihin niya sa iyo. Hindi mo tatanggihan ang sasabihin niya sa iyo, sapagkat bakit? Ang nangusap na sa iyo ay ang Diyos. Amen? Hallelujah? That's why the church, lahat po ng mga nasa loob ng iglesia, lahat ng mga mananampalataya must receive Christ as the Christ. Number 2, Christ must be received as the Lord. Amen? Hindi mo lang siya tatanggapin bilang Diyos, kundi kailangan mo rin siyang tanggapin bilang Panginoon. Amen? Bakit sinasabi dito, hindi lamang basta Kristo, kundi bilang Panginoon? Once you are, di ba sabi nga natin bakit tinawag natin Panginoon ng ating Panginoong Jesus? Because He redeemed us. May utang tayo sa Kanya. Amen? Kaya nga, pinapanginoon natin siya once, di ba? Sabi nga, di ba, someone who is really above of you. Kaya kasi nasabing Panginoon, someone who is really above you. Someone who is supreme to you. Ang ibig sabihin po ng Lord. Hallelujah. Amen. Kaya dito, makikita po natin na
Kapag tinanggap natin, kasi diba, maraming mga mananapala, Jesus is my Savior. That is really correct. Jesus is my Savior. Amen po ba? Parang lilitaw pa dyan, ang lilitaw pa po dyan kapag Jesus is my Savior at ganun lang yung pananaw ng bawat sa po sa atin, wala lang. Kailangan mo mamatay para sa akin. Parang ganun. Parang utang na loob pa ni Jesus sa atin na iniligtas tayo. Amen. But, if we will receive Christ as our Lord, amen po ba? We take consider His supremacy. Ikaw ang aking Panginoon. Tinubos mo ako. May utang ako sa iyo. Hallelujah. Di po ba kapag ikaw ay may utang? Amen po ba? May hiya ka dun sa tao na pinamutangan mo. Amen? Hallelujah. Alam niyo po ba na kahit nabayaran mo na yung utang mo dun sa taong pinagkautangan mo, hindi mo ba babayaran doon ng utang na loob na minsan tinulungan ka niya? Hallelujah. Kahit na sabihin mo, ay, nabayaran ka na, wala na akong utang. Oo. Sa pinansyal, wala ka ng utang. Pero, yung utang na loob na ginawa niya sa'yo nung ikaw ay nangailangan, hindi mo yun mababawi. Hallelujah. Kahit hindi utang yan, halimbawa na tinulungan ka, amen po ba? Hallelujah. Hindi mo pwedeng, kahit na sabihin mo, gagantihan kita, kailangan, kung kailan ka mga kailangan, nandun din ako. Hindi po pagganti. Kasi bakit? Natulungan ka niya at first. Ikaw yung una niyang tinulungan. And in the Lord, kung tatanggapin po natin si Kristo bilang ating Panginoon, malaki yung bagay na inilalagay natin sa kanyang harapan na, hindi ko pwedeng hindi sundin ng Panginoon. So which means, di ba, sa pagtanggap lang, iba't ibang klase ang pagtanggap na maraming mananampalataya. Amen? Maraming nakikinig ng salita, pero hindi lahat tumutupad, sabi ng Santiago. Meron lang daw tagapakinig, pero merong nakikinig at gumagawa. Tama? At pangatlo, receive Christ, sabi dito, by an act of faith. Ibig sabihin, kapag tinanggap natin si Kristo, kailangan tinanggap mo siya out of your faith. May pananampalataya ka talaga. Kaya siguro yung maraming mananampalataya, kulang sa pananampalataya, amin po ba, sa ating Panginoong Jesucristo. Kung bakit hindi nila maikumit-kumit yung kanilang mga sarili. Kaya po, si Apostol Pablo, wala siyang ibang ginawa sa aklat ng Colosas, kundi i-reveal, ipahayag kung sino si Kristo. The deity of Christ, pinaliwanag niya po dyan. Amin po ba? Kung sino si Kristo, anong ginawa ni Kristo sa ating mga buhay. Amin po. Kaya kinukonklud niya po dyan pagdating sa Colosas Kabanatang 2, kung paanong inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. Kaya kapag natanggap na po natin, amin po ba, tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon, bilang Kristo, bilang Panginoon, at bilang na may pananampalataya, doon pa lang natin magagawa yung unang bagay at takbang na dapat natin gawin na sinabi niya po sa Pablo. And what is that? Walk in Him. Yung sinasabing, living the in Christ life, sabi doon, paano tayo makakapamuhay ng in Christ life? Sabi dito, you should walk in Him. Lalakad ka nakasama na kay Kristo. Ibig sabihin po niya, living in union. Hallelujah. Living in union in Him. Lalakad ka daw na may pagkakaisa o nakikipag-isa sa ating Panginoon. Ano ibig sabihin nun? Sabi doon, to walk in Christ, sabi dito, you must recognize Him in all things. Amen? Sabi doon, kapag daw ikaw ay tunay na lumalakad kasama ni Kristo, amen po ba? Kinikilala mo ang lahat ng bagay galing kay Kristo. Kaya siguro ganun. Amen po ba? Yan yung tinatawag na nagiging kahinaan na maraming mga mananampalataya sa loob ng church. That's why they are really happy na lang kapag maging churchgoers sila.
Sabi ko nga nung last Lord's Day, Lord, sana every Lord's Day, Thanksgiving na lang. Kasi ang dami. Amen po ba? Parang nakaramdam ako ng Lord. Wag naman sana na tuwing Thanksgiving lang, anniversary, gift giving. Amen po ba? Doon dumadami ang mga church members. Kung titignan po natin, silang lahat inaangkin nila na sila po ay miyembro ng church ng Philippine Holy Joy. Amen? Pero bakit ganun lumilitaw lang sila kapag may okasyon? So, ibig sabihin, okay, sila yung tinatawag na members occasionally. Hallelujah. Hindi natin sila hinahatulan. Pero, di po ba, dumating sa pagkakataon na ninanasa natin sana, every Lord's Day, nandyan sila. Nagtaka ko nung Lord's Day na nakapanghiram pa pala tayo ng mga upuan. Kinulang pa yung upuan natin. Hallelujah. Nakapanghiram pa tayo sa barangay ng mga red na upuan. Nakita ko, sabi ko, may binababa na red na upuan. So, ibig sabihin, dumami talaga tayo. Amen? Hallelujah. So, sabi dito, kapag kinilala natin, kapag tayo lumalakad kasama ni Kristo, we are walking in Christ, sabi dito, ang ibig sabihin niyan, we recognize Him in all things. Kahit na ano pang bagay yan, sa mga bagay na ginagawa natin, sa mga bagay na iniisip natin, sa mga bagay na ikasisiya natin, amin po ba, ang iniisip po natin ay si Kristo. That is walking in Him. Kaya pala, sinasabi ni, in all things, di po ba, consider the Lord. Amen po ba? Kung ang lahat ng gagawin mo ito sa ikalulahati ng Panginoon. Yun po yung tinatawag, sinasabi niya po sa public, recognizing in all things. Walking in Christ. Number 2, to walk in Christ implies complete consecration to Him. Ibig sabihin po nito, kung ikaw ay lumalakad kasama ni Kristo, buong puso mong ipagkakaloob. Amen? Buong puso mong ipagkakaloob ang buhay mo sa ating Panginoon. Amen? Kasi nga, si Kristo nga, ibinigay sa atin yung kanyang buong buhay. Wala siyang itinira sa kanyang sarili. Amen po ba? He died for us. Amen po ba? At ibinigay niya po yon. Why? Because He's walking with God the Father. Amen po ba? Sabi nga niya, wala siyang sinasabi at wala siyang ginagawa na hindi ayon sa kalooban ng Ama. Amen po? Si Kristo po ay namuhay, amen po ba, consecrating Himself to the Father. Why? Because He believes that God the Father is the supreme. He respects the deity of God the Father in His life. Amen? Kaya nga kahit si Apostol Pablo, sinabi niya doon, lahat ay pasusukuin kay Kristo. Amen po ba? Pero doon sa salitang lahat, hindi kasama ang Diyos Ama. Amen? Lahat masusukuin. Pero hindi pwedeng sumuko ang Ama kay Kristo. Mas mataas pa rin ang God the Father. Amen? Yes, they are equal. Pero tandaan natin, may kanya-kanya silang gawain. May pinagmumulan, which is the Father. Executor sino? Jesus Christ. Amen po ba? At nagawa lamang ng Ama na utusan ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At nagawa rin na sundin ng ating Panginoong Jesucristo ang lahat ng bagay na inutos ng Ama sa tulong ng banal na Espiritu Santo. Kaya nga tinatawag siyang mediator. Amen po ba? Yung banal na Espiritu Santo. Kaya, kung tayo po daw ay lumalakad kay Kristo, we need to have a complete consecration of our lives. Walang tawad-tawad. Amen? Amen? Sana yung mga mananampalataya maintindihan ito. Amen? Na, pag sinabi mong kumikilala ka at nananalig ka kay Kristo, you need to consecrate yourself. Kaya pala si Isaac hindi nagreklamo. Nung sinabi ni Abraham na mag-o-offer tayo, where is our offering? Where is the sacrifice? Amen po ba? Nung inihiga na po siya automatically, Isaac knew na siya po yung sacrifice.
Tumutol ba si Isaac? Hindi. Amen po ba? Hindi. And Isaac was the shadow of Christ. Shadow po, anino po ni Kristo si Isaac. So, bakit? Sapagkat even Christ did not complain. Diba? If you can remove this cup, sabi ng ating Panginoon Jesus, kung maaari, alisin mo sa akin ang sarong ito. Pero, wag ang kalooban kong masunod, kundi ang kalooban mo. Yun ang tinatawag ng consecration. Amen? Hindi ka tatanggi. Sabi mo nga sa katabi mo, wag kang tatanggi sa utos ng Diyos. Why? Because we are not our own. We are bought with a price. Hindi na natin pag-aari ang ating sarili. Tayo po'y binili ng ating Panginoon. Kaya nga, our life, sabi doon, consists of serving Him. Automatically, mga minamahal ko, pagka ikaw ay tinawag na mananampalataya, kapag ikaw ay tinawag na Kristiyano, automatically, kailangan mo maglingkod. Hallelujah. Kaya hindi lang tayo church-goers, hindi lamang tayo church attendees. But we need to find ourselves. Kailangan natin hanapin yung sarili natin kung saan tayo gagamitin ng ating Panginoon. Diba sabi ng Panginoon, there's so many gifts. Maraming gifts na ibinigay ang Panginoon. Amen. Kung paano ang katawan daw ay maraming bahagi, ganon din ang ating mga buhay pananampalataya. Marami tayong bahagi sa gawain ng ating Diyos. And number 3, sabi yun, to walk in Christ implies a continual approximation to the highest life in Him. Ibig sabihin po noon, mga minamahal ko, Christian must rise no higher than to be the most like Christ. Mamumuhay tayong mataas, hindi para mataas kay Kristo, pero katulad ng kay Kristo. As Jesus walked with the union with the Father, kung paano ang ating Panginoong Jesus ay lumakad, amen po ba, na may pagkakaisa, pakikipag-isa sa ating Ama, ganun din ang dapat natin gawin. Amen. We need to live in the union with Christ. Even though we are living in the social life, amen po ba, yung pamumuhay natin sa mundong ito, kaya nga sabi doon, live in union with Him. Kaya di ba sabi ni Apostol Pablo doon sa talatang 6, kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. Kung tinatanggap natin si Kristo bilang ating Panginoon, di ba kanina, yung introduction natin, paano daw natin tatanggapin si Kristo? Tanggapin si Kristo bilang Kristo, tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon, at tanggapin natin si Kristo, sabi doon, na may pananampalataya. In an act of faith. Kaya, kung tayo po ay lumalakad na kasama ng ating Panginoon, amen po ba, sabi doon ay magsisilakad din tayo gayon sa Kanya. So, yung magiging buhay nating mas mataas, amin po ba, hindi nagmamataas sa sanlibutan, kundi yung mataas na pamumuhay na hinihiling ng ating Panginoon sa atin ay to have that life like Christ. Yun pala yung tinatawag na living the in Christ life. Amen po ba? Kaya pala sinabi ng topic natin, we need to live. Amen po ba? The in Christ life. Number 2, sabi dito, be rooted in Him. Amen po ba? Yan ang sinabi niya sa Colossians chapter 2 verse 7, na nangaguugat at nangatatayo sa Kanya at matibay na sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Rooted, sabi doon. Hallelujah. Fixed on Jesus. Amen. Nag-ugat. Di po ba? Ang isang halaman, hindi po siya may tuturing na buhay na kung wala siyang ugat. Amen. Tayo rin. Amen. Kahit na sinasabi nating mananampalataya na tayo, pero kung hindi tayo nag-uugat, amen, kailangan mag-ugat tayo para yung buhay, ito po yung ibig sabihin na yung buhay ng Panginoon na ipasa na sa atin. And we have already the life of Christ. And if we have the life of Christ, that Christ is living in us, we must be rooted. And let us fix
on Jesus. Kailangan po nakatuon tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Yun yung inaasahan po natin. Amen. Kaya nga, ibig sabihin po nito, all Christians must apprehend to Christ. Alam niyo po ba yung apprehend? Tumutugon. May pagtugon sa ating Panginoon. May sagot na nakukuha ang Panginoon sa atin. When the Lord speak to us, sabi nga let your yes be yes and let your no be no. Amen. Dalawa lang ang pwede natin magiging sagot, yes or no. Amen. Wala po tayong sasabihin na, ewan ko, bahala na. Amen. Ang magiging sagot lang natin, yes if yes, no if no. Pero naniniwala tayo na kapag tayo lingkod ng Panginoon at anak ng Diyos at mananampalataya, there is no pagdating sa Panginoon. Hallelujah. We can say no to the world, but we cannot say no to the Lord. Lahat ng bagay ay gagawin natin yes para sa Panginoon. Yan yung tinatawag na apprehension. Tutugon po tayo. Hallelujah. Kaya nga, kung gusto po natin na maging rooted, kung gusto nating mag-ugat po tayo, kilalanan natin mabuti kung sino si Kristo. Amen. Kilalanin natin. Amen po ba? Sabi nga doon sa theology, amen po ba? Study and study the Word of God. Amen po ba? Anong habilin ng Diyos kay Joshua? Do not let these books, di ba, set apart from you. Huwag mong hayaan ang aklat na ito'y humiwalay sa iyo. Ano yung tinutukoy na aklat doon? That is the Old Testament. The Scriptures of God na hindi mahiwalay kay Joshua. Amen po ba? Anong sabi doon? Anong kadugtong noon? And if you will not separate from the Word of God, your life will be blessed. Diba? Sabi doon, pagpapalain ang buhay mo. Sabi doon. Ang sinasabi bang pagpapala ng Panginoon doon ay material? Hindi po. Amen po. Of course, kasama na po yung mga material na bagay. But the priority of the Lord is our spirit. It is our soul. Amen po ba? Yung makilala natin ang lubusan. Yung naunawaan natin ang salita ng Diyos. Kahit bata tayo. When we read the Word of God. Amen po ba? Kapag binasa natin ang salita ng Diyos, and if you do not understand the Word of God, pray to understand the Word of God. Kung nakikinig tayo ng sermon, amen po ba? Hindi natin naunawaan yung sermon. Kasi minsan nga, di ba, meron tinatawag na nakatago. Amen po ba? Na mystery. The Word of God. Tandaan natin, the Word of God will always be a mystery. And we need to secure, amen po ba, that mystery. Kailangan nating mahanap, kailangan nating masumpungan yung mystery na yon. Hindi po yun ipinagkatiwala sa isang tao. Kanino ipinagkatiwalang misteryo? Sa lahat ng mga mananampalataya. At lahat ng mananampalataya magsabi ng amen. Sa ating lahat. Kaya, bawas po sa atin, hindi mangangatwirang, hindi ko maintindihan ang salita ng Diyos. Then you pray. If you do not understand the Word of God, then pray. Manalangin po tayo. Amen po ba? At kapag nanalangin tayo, ipapaunawa ng Panginoon sa iyo yung salita ng Diyos. Why? Because the Word of God will not change. Alam niyo po ba na mamamatay na tayo? Magbabago ang mga tao, pero yung salita ng Diyos hindi magbabago. It will be the same. Amen? Kaya nga, meron pong sinasabi sa theology, let the Word interprets the Word. Amen po? Hindi na po natin kailangang elaborate, hindi na natin kailangan, sa totoo lang, hindi na natin kailangan, noon, ganun yung nagiging problema ko na nasa Bible school ako. Paano ko kayang ipapaliwanag ito? Paano ko kayang, that's why most of the pastors, karamihan ng mga pastors, at yun din ang naging karanasan ko, lagi kaming nando sa punto na illustration. Lahat ng salita ng Diyos, illustration. Halimbawa po, yung pagkabuhay kay Lazaro, amen po ba? Illustration lang yon. Amen po ba? Ipinapaliwanag yon ng mga pastor na, ikaw ay patay dati, ngayon ay mabubuhay ka. But that is really literal. Amen po ba? Literal talaga yon na binuhay ng Panginoon si Lazaro. Amen? Hindi po yon illustration. Hindi po yon parable. That is reality. That is facts.
Katotohanan po yun. Amen? Kaya nga, let the Word of God interprets the Word of God. Sabi nga diyan, di ba? Sabi niya, there is only one Christ. Amen? There is only one faith. And there is only one salvation. Bawat sa po sa atin, kailangan ni isang pag-unawa natin sa salita ng Panginoon. Amen? The reason why the pastors are explaining, amen po ba, even the workers, kahit pag sila'y nagpapaliwanag sa atin ng tungkol sa salita ng Diyos, bakit ipinapaliwanag ito? Kasi kailangan magkaroon tayo ng isang pananampalataya, isang Kristo, at isang kaligtasan. Amen? Hallelujah? So, hindi tayo pwedeng sumeparate doon. Amen? So, mag-apprehend tayo doon kay Kristo. Amen? If you want to be rooted, kung gusto nating mag-ugat ang bawat sa puso atin, amen, kailangan po tumugon tayo doon sa salita ng ating Panginoon. And once you read the Word of God, and once you hear the Word of God, if you do not understand, ask the Lord. Di ba sabi ni Santiago, kung kulang kayo ng kaalaman, humingi kayo sa Kanya. Hindi niya kayo pagkakaitan. Amen? 1:5. James chapter 1 verse 5, di ba? Kung kulang sa kaalaman, humingi kayo. Amen? Hindi na lang tayo, hindi na lang tayo makampante na, nakarinig na tayo ng salita ng Diyos. You have to understand it. Ngayon, paano mo malalaman na naintindihan mo ang salita ng Diyos? Magkakaroon ka ng puso, gusto mo maglingkod. I will commit my life. Kasi naintindihan mo na ang salita ng Diyos eh. Bakit naging pastor ang mga pastor? Because they understand the Word of God. They knew, naintindihan nila kung sino si Kristo. Hallelujah. But, kung ang tumawag sa akin ay isang basurero lang, hindi ako sasama, di ba? Pero kung ang tatawag sa akin, Presidente ng Pilipinas, kahit siguro wala akong kaya, sabihin sa akin ng Presidente ng Pilipinas, Pastor Manny, pwede ka bang magtrabaho sa Malacanang? Kukunin kitang executive. Alam niyo po ba, hindi ako papayag. Kasi Presidente na yun eh. Pero kung magsasabi sa akin isang basurero, Pastor Manny, kukunin ka daw kahit ni Kapitan, kukunin ka daw ni Kapitan, hindi ka masyadong maniniwala at hindi ka magtitiwala sa kanya. Tama? But this is the Word of God. Amen po ba? Si Kristo na mismo ay nangungusap sa atin. Amen? That's why we should really apprehend. Amen? Kaya, sabi dito, kung gusto natin na maging rooted, number 2, tingnan natin kung paano natin yung reception natin sa Kanya. Alam niyo po ba yung reception? Paano natin siya tinatanggap? Paano natin siya, hinahangad, ninanasa sa buhay ng basa. What is our reception? Paano natin tinatanggap ito? When God called Jonas, paano niya tinanggap yung pagkatawag ng Panginoon? In his mind, in his lips, he will obey the command of the Lord. But in his mind, he will go to Tarsis. Amen po ba? Kaya imbis na pumunta siya ng Ninive, pumunta siya ng Tarsis. Sa tingin niyo po ba, naging maganda ba ang reception ni Jonah? Hindi. Si Judas Iscariote, na nagkanulo sa Panginoon, 3 taon niyang kasama, anong reception niya sa Panginoon? Maayos ba? Hindi. Amen? So tayo rin, let us check. Suriin natin yung sarili natin. No one will judge every one of us. Ikaw mismo nakakaalam kung paano mo siya tinatanggap sa iyong buhay. Hallelujah. And number 3, knowing your subjection to Christ. Alam niyo po ba yung subjection? Paano mo ibinibigay? Paano mo itinutuon ang sarili mo kay Kristo? Are you subject to Him? Amen po ba? Kapag sinabing subject to Him, are you submitted to Him? You are willing to submit to Him? Amen? Na kahit na anong mangyari, you will submit your life to God? That is subjection.
Ngayon, kapag tinanong tayo ngayon, ilang mananampalataya ang subjective to Christ sa loob ng church? Only a few. Amen? Kaya nga, masasabi natin na nung Thanksgiving, masarap kasi nandyan sila. Masaya. Amen? Kaya yung kasiyahan na yon, may kahalong kalungkutan. Kasi ang magiging katanungan natin, sa Lord's Day kaya, nandyan din kaya sila? At kapag nawala po sila, di ba parang nakakalungkot? Amen. Kung tayo nga na tao, malulungkot na tayo, gaano pa kaya? How much more sa Panginoon? Amen? That's why, if you are rooted to the Lord, fixed on Jesus. Amen. Alam niyo ba yung fixed on Jesus? Hindi ka na maaalis sa Kanya. Kahit na anong mangyari, nakatuon ka kay Kristo. Hallelujah. Yan yung tinatawag na rooted in Him. Nag-uugat. Amen po ba? Yan yung pangalawang living the in Christ life. You have to be rooted in Him. Number 3, sabi doon, kasama ng verse 7, built up in Him. Pag sinabing built up in Him, you should be like Him. Sa ayaw at sa gusto. Hindi natin ginagaya ang Panginoon. Pero tinutularan natin. Ninanasa po natin na maging katulad ng ating Panginoon. Efeso, Kabanatang 4, talatang 13 hanggang 14. Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos. Hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo, upang tayo huwag nang maging mga bata pa na nagpapahapay dito at doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. Last Thursday ba? Thursday? O, hindi. Last Wednesday, nagpunta na naman po dito yung isang pastora. At niyayaya niya na naman ako na umattend doon sa kanilang conference. Sabi nga niya Pastors and Bishop. Doon ako natatakot Pastors and Bishop Conference. Nagaganapin po sa San Juan City. No? Na hindi ko siya masabihan na hindi ako ate. Excuse me po. Pero ang sinabi ko sa kanya, kung loloobin po ng Panginoon, if God's will po, sige po, pwede po kaming makadalo dyan. Pero kasi alam niyo po kung bakit tutol na tutol po ako na dumalo doon sa kanilang gawain. Because I know already kung sino yung pastor niya Amen po ba? Kilala ko na yung pastor niya. Kilala ko na siya kung paano siya manalita. Kilala ko na kung paano siya mangaral. Hindi ako lalago. Hindi ko masusumpungan yung hinahanap ng kaluluwa ko na lumago sa pagkilala sa Panginoon. Hindi. They are, ang tawag dito? Yung preaching po nila, prosperity preaching. Yun yung pinapangako niya. Prosperity preaching. Nakakatakot yung prosperity preaching. Alam niyo po ba na yun ang gustong-gusto ng mga pastors? Aasenso, yayaman, hindi ka, lagi po nilang sinasabi doon, hindi ka na magiging buntot, kundi ikaw ay magiging ulo. Yan po yung lagi po nilang sinasabi. Yung bisikleta mo papalitan ng Panginoon ng 4 wheels. Alam niyo po yung mga pastor nun, palakpakan, malakas. Hallelujah. Kapag nakarinig sila ng 4 wheels, angkinin nyo na! Ganyan po yung pastor niya. Angkinin nyo na! In Jesus' name! Amen. Hallelujah. Lahat naman ng mga pastor doon, palakpakan. Amen. Inaangkin ko. I claim it. Ganun po sila. Sila po yung nagpauso noon. I claim it. Akin yan. Kapag nagsalita yung pastor nila na ibubus ng Panginoon ang pagpapala, akin yan. Ganun po sila.
Inaangkin po nila. O kapag may nakita silang pastor na hindi maangkin, o yan, wala kang tatanggapin. Kasi hindi mo inaangkin. Sasabihin ng pastor, akin yan! Oh, hallelujah. Sila po yung nagpauso nun. Kaya, amin po ba, kung imbis na pumunta po ako doon, kaya sabi niya, ang layunin po kasi ng conference na yon is to pray for the Philippines. Sabi ko naman po sa pastora, alam niyo po ba araw-araw, yan po ang laman ng panalangin namin sa araw at sa hapon. Madaling araw at hapon po, araw-araw po kami may prayer dito. At yun po ang laman ng prayer po namin, ang Pilipinas. Di po ba totoo naman? Hindi tayo nagsasawang ipanalangin ng Pilipinas, ang buong mundo sa ating prayer. Amen po ba? Do alam natin na nananalangin tayo, pero bakit ganito ang nangyayari? It is God's way. Amen po ba? Hindi tayo magbabago ng Pilipinas, ang Panginoon. Amen. Pero naniniwala kong natutuwa ang Diyos kasi meron tayong concern sa Pilipinas. Amen. Oh, kahit yung mga kapatiran natin, di ba, we command them and we try to teach them, kahit na nasa bahay kayo, huwag lang kayo manalangin para sa inyong sarili, panalangin nyo rin ang Pilipinas. Hallelujah. So sabihin ng mga mananampalataya, kahit naman di kami umati ng prayer meeting, nagpe-prayer din naman kami sa bahay. Naniniwala naman po ako doon, pero totoo kaya? Na kapag nananalangin kami, nananalangin ka rin. Di ba? Alam natin na kahit minsan nga sa church na oras na ng prayer, hindi ka pa nagpe-prayer, hindi pa ka lang nasa bahay ka. Amen? Hindi ko inaano. Pero napakahirap. Ano po ang sabi niya sa verse 15? Sabi niya, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig ay magsipaglaki sa lahat ng bagay sa Kanya na siyang Pangulo sa makatwid bagay si Kristo. Built up in Him. Became like Him. Yan po yung sinasabi ng ating pinapag-aralan. Maging katulad po ng kay Kristo. Pang-apat, ang sabi po doon, abide in Him. No? Yan po yung nakasulat doon sa John 15 verse 1 up to 8. Alam na po natin nakalagay dyan, di ba? Ako ang tunay na puno ng ubas, ang aking ama ang magsasaka, di po ba? Kayo ang mga sanga at ako ang tunay na puno. Wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Walang makakapamunga kung hiwalay kayo sa puno. Ayun ang sinasabi niya po, abide in Him. Stay connected. Bawas po sa atin. The living the in Christ life means stay connected with Him. Amen po ba? Tayo po dapat ay laging konektado, may connection sa Panginoon. We need to take the mind of Christ. Yan ang sinabi niya sa Efeso Kabanatang 2, talatang 5, magkaroon tayo ng kaisipang katulad ng kay Kristo. Diba? Sabi niya, in everything we give thanks. No, 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Amin po ba? Na sa lahat ng pagkakataon, tayo po'y magpasalamat. Yan ang ginawa ni Kristo, di ba ba? Sa lahat ng pagkakataon, siya'y papasalamat. We must be taught by the Spirit. Amin po ba? Tinuturuan tayo at nagpapangunahan ng banal na Espiritu Santo. We submit ourselves to the Holy Spirit. We walk in obedience and we walk in holiness. Lumakad sa kanyang katwiran, lumakad sa kanyang kabanalan. Ano ibig sabihin ng in Him? To be like Him. Sabi doon sa 1 John chapter 2 verse 6. 1 John chapter 2 verse 6. Sabay-sabay po. Ang nagsasabing siya'y nananahan sa Kanya ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya. Kung paano daw lumakad si Kristo, ay ganun din tayo lumakad. Kaya di ba, we will be one and we will take the mind of Christ sa buhay ng bawat sa atin. Yun ang ibig sabihin ng living the in Christ life. Kung paanong lumakad si Kristo, kung anong inilakad niya, yun din ang magiging lakad ng bawat sa atin. 1 John chapter 4 verse 17. Sabay-sabay po, dito'y naging sakdan ang pag-ibig sa atin upang tayo magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghukom, sapagkat kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa sanlibutan ito. Kung ano ang naging buhay ni Kristo sa sanlibutan, ganon din ang magiging buhay natin nasa sanlibutan. Amen? So, naintindihan na po natin ngayon. So, yung the problem in the Colossian church,
Nakita natin, problema lang ba ng Colossus o problema rin ng lahat ng church ngayon? Problema ng lahat ng church. Na marami sa loob ng iglesia, katulad ng mga taga-Colossus, hindi po tunay na nakikilala si Kristo, hindi po tunay na tinanggap talaga si Kristo, hindi po natin sila hinahatulan. They know. Sila po ang nakakaalam kung ano po yung kalalagayan po nila. Mga mananampalataya, alam po nila kung anong kalalagayan nila. Huwag lang silang magsisinungaling sa harapan ng ating Panginoon. Amen? At tayo rin na nandito ngayon sa loob ng iglesia, ikaw rin na makapagsasabi ngayon, may problema ba akong katulad sa Colossus o wala na? Ikaw makapagsasabi. Amen? Sa pamamagitan ng pinag-aaralan po natin. Di ba, sabi ko nga sa inyo, ang problema sa Colossus, hindi po yung mga nasa labas ng church. Ang problema sa Colossus, yung nasa loob ng church. Their beliefs. Amen po ba? Yung kanilang pagiging heresy sa loob ng church. Kaya sinabi silang heresy, naniniwala at nagtitiwala sila kay Kristo, pero sa kanilang gawa, at sa kanilang mga kilos, at sa kanilang pamumuhay bilang mga mananampalataya, wala ang patunay. So, tayo po ang nananandito ngayon sa loob ng church. Tayo ng mga dumalo sa loob ng prayer meeting. Amen po ba? Are we living the in Christ life? Amen po ba? Nandun na po ba tayo living in the in Christ life? No? Masasabi ba natin, my life is in Christ. Amen po ba? I am in Christ. Kung naunawaan natin ang salita ng Diyos sa gabing ito, at ito'y nagiging buhay natin, praise the Lord. But if not, kung hindi pa po ito, there is still chance. Kaya ito'y pinaranas at ipinadama at ipinahiwatig ng Panginoon sa atin, ipinahayag ng Panginoon sa atin upang maunawaan natin mabuti na may problema sa atin. Let us face all challenge. Amen po ba? Harapin natin ang lahat ng mga bagay na pagsubok na nararanasan natin sa kapaligiran. Amen po ba? Sabi nga natin lagi natin sinasabi, yung mga nasa labas ng church, it is normal for them not to know and not knowing Christ. Normal yon. Kasi wala naman silang naririnig na salita ng Diyos. Pero sa atin po, nasa tagal na natin sa loob ng iglesia, marami na tayong salita ng Diyos na naririnig, pero hindi pa rin tayo nakapag-commit sa Panginoon at hindi natin maibigay ang buhay natin sa Panginoon. Then there is a problem. May problema tayo. Amen po ba? At yung problema yun ay masusolusyonan. Amen po ba? Kaya nga po, ipinahiwatag ng salita ng Diyos ni Apostol Pablo, yung ebanghelyo na doon sa mga taga-Colossus upang maituwid yung puso at isipan ng mga taga-Colossus. At ngayon, naihayag sa atin upang maituwid din tayo. Amen? Bigyan nga po natin ng pinakamalakas sa palakpakan ating Diyos sa buhay. Now, let us pray all together. Tayo sama-samang manalangin sa oras dito. Kung meron man tayong problema sa ating pagkilala sa ating Panginoon, kung may problema man tayo at kakulangan tayo doon sa tinatawag na pagtanggap sa ating Panginoon, at hindi pa natin talaga lubusang naunawaan ang dakilang layunin at kalooban ng Panginoon, we can ask the Lord and let us ask the Holy Spirit to teach us and to understand the Word of God at patuloy tayong mag-apprehend, magkaroon tayo ng tinatawag na pagtugon at pagsagot doon sa panawagan ng Panginoon sa bawat sa atin. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. And oh my soul, overcome. Ama namin Diyos, nagpapasalamat po kami sa gabing ito sapagkat tinuwid mo kami sa pamamagitan ng iyong mga salitang inihayag sa buhay ng bawat sa amin. Ama, salamat sapagkat pinalalahanan mo kami, Panginoong God, na may mga dahilan, Panginoong Diyos, at ang dahilan kung bakit hindi namin maibigay ang aming buhay, kung bakit hindi namin magawa ang mga bagay na ipinapagawa mo sa amin. Ang kadahilanan, Panginoong Diyos, ay kulang pa kami sa kaalaman, kulang pa kami sa pagkilala, kulang pa, Panginoong Diyos, ang puso namin, Panginoong God, na ganapin at gawin ang layunin mo para sa amin, sapagkat hindi ka pa namin lubusang nakikilala at tinatanggap, Panginoon, sa buhay namin, Panginoong God. Pero ngayon, pinatunayan mo at pinaliwanag mo sa amin, Panginoong Diyos, at nilinaw mo sa amin, Panginoong God, that we must be rooted, we must be in you, and
we must walk in you, Panginoon. Hayaan mo, Diyos, ng lahat ng bagay nito na aming narinig, lahat ng mga bagay na inihayag mo sa aming mga buhay, ay patuloy namin masupungan ang kadakilaan ng iyong pag-ibig, Panginoong Diyos. Makita mo ang puso namin, Panginoong God, na tumutugon. Makita mo ang puso namin, Panginoong Diyos, na nagkukumit, Panginoon, para sa iyo. Nagkukumit, Panginoong God, upang ganapin ang layunin mo para sa aming mga buhay, Panginoong Diyos. Upang gawin, Panginoong Diyos, ang aming mga buhay, Panginoong Diyos, bilang sakap ng iisang katawan mo, Panginoong God. Kaya naman nagpapasalamat kami sapagkat hindi ka nagkukulang. Hindi mo hinahayaan, Panginoong Diyos, na ng aming mga buhay pananampalataya ay patuloy lamang, Panginoong Diyos, na magkaroon, Father God, na matinding siliranin at patuloy hindi namin magawa ang layunin at kalooban mo para sa amin. Today, Panginoong Diyos, sa aming prayer meeting, hayaan pa, Ama, ng lahat ng mga nakarinig, kami na makarinig ng iyong mga salita, maging mga nasa live, Panginoong Diyos. Alam po namin, Ama, nababaguhin mo ang aming puso at kaisipan at patuloy namin makikita ang aming mga buhay na tunay na makapagsasabi kami, kilala ka namin at kinikilala ka namin sa buhay ng bawat sa amin, Panginoong Diyos. Ayaw mo maikomit namin ang lumusan sa iyo ang aming mga buhay, Panginoong God. At hindi lamang kami maging attendee, hindi lamang kami mga church goers, O God, but we will be really a true part of the body of Christ, Panginoong God. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan at katapatan mo sa gabing ito. Panginoong Diyos, lahat kami na naririto at naging yung mga nasa live, Panginoon, naging matyaga na makinig ng yung mga salita. Let them really true know you and let them really comprehend and apprehend from your word, Panginoong Diyos, sa mga pagkatawag at patuloy na tumugon sila, Panginoong Diyos, at patuloy na magawa nila ang lahat ng bagay na hinahangad at inanasa mo para sa aming mga buhay. Ama, nagpapasalamat po kami, Panginoon, at hindi mo hayaan ang iglesia po namin, Panginoong Diyos, ay maging katulad ng iglesia, nagkaroon ng problema sa iglesia ng Colossus, Panginoong God. Magkakaroon kami ng tunay na pagkilala at kikilalanin ka namin ng lubusan sa buhay ng basa po sa amin. Panginoon, naniniwala kami na sa aming pagtitiwala sa iyo, ipaunawa mo ang iyong mga salita. Ipaunawa mo ang lahat ng bagay, Panginoong Diyos, sa aming mga buhay. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok kundi ilayo mo po kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all po. See you on Lord's Day. Maghahatid po kami ha.